Hello, mga kapatid. Welcome to my channel, Ben Rubin. Mga kapatid, sa oras na ito, ako ay magpapahayag sa pamamagitan bilang Pilipino. Bilang Pilipino, nasasaksihan ko na ang kasalukuyan nating buhay ay nasa kritikal na sitwasyon, sapagkat sinasabi ko na bakit kritikal, sapagkat ako'y isang taong mahirap. Dahil sa kahirapan, nararamdaman ko na halos hindi ko na makakayanan pa ang pagtaas ng mga inflation rate. Ang mga bilihin ay nagsipagtaasan ang mga presyo. Ang pangunahin na inaasahan ng mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay langis na siyang kailangan ng mga sasakyan, lahat ng mga nangangailangan ng mga gasolina, krudo, LPG, petrolyo, lahat na yan ay unang maapektuhan. Kapag naapektuhan ang mga pangangailangan doon sa mga binabanggit ko ngayon sa aking pagpapahayag, apektado lahat. Hanggang sa kahirapan ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan ko, ipinahayag ko ito sapagkat hindi ko na kaya. Bakit nasabi kong hindi ko na kaya? Dati na ang presyo ng bigas ay nasa 30 ang kilo ng bigas. Ang pinakamataas ay nasa 37 ang kilo ng bigas. Ngunit sa kasalukuyan, na presyo ng mga kilo ng bigas ay nasa pinakamababa ay 60 pesos ang kilo ng bigas. Pinakamataas ay nasa 80 pesos ang kilo ng bigas. Bakit ko nasabi sa aking sarili na hindi ko na kaya ang gumanap para bumili ng lahat ng aming mga pangangailangan, sapagkat ang presyo sa kasalukuyan ay patuloy
na bumubulusok pataas ang presyo ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw na bilihin. Kung kaya sa kasalukuyan ay nakuha kong ipahayag ang aking damdamin sapagkat ito'y naramdaman ko. Halos hindi na namin makayanan ang kumain 3 beses sa isang araw. Mula sa umaga, tanghalian, hapunan. Bakit hindi ko ito ilalahad? Dahil ang naramdaman ko, kailangan ipaabot ko ito doon sa kinauukulan ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kung hindi ko ito sasabihin sa publiko ang aking damdamin, para ano pa na ako ay tawaging na Pilipino? Para ano pa na ako ay tawagin na taong napapasakop sa kapamahalaan ng Republika ng Pilipinas? Mga kababayan ko at mga kapatid ko, ako'y nananawagan sa kinauukulan, lalong higit sa lahat, ang namamahala sa Republika ng Pilipinas na yaong tinatawag nating Presidente. Pagkatapos ng Presidente ay ang Senado. Pagkatapos ng Senado ay ang Kongreso. Magtatanong ako sa inyo sa lahat ng mga binanggit ko. Bakit biglang dumating ang krisis na ito? Sapagkat dumating sa sukdulan, sa kalooban ng may kapal ang mga ginagawa sa kasalukuyan ng administrasyong ito ay walang pagmamahal sa mga mamahihirap na mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya't hindi ako makakatulog sa kaiisip buong magdamag sa tuwing maalaala ko ang mga pangyayari kung bakit sa kasalukuyan halos hindi na magkakaintindihan diyan sa kapamahalaan. Una, Malacanang. Pangalawa, Senado. Pangatlo, Kongreso. Ano ang nangyayari sa inyo diyan nga namamahala at nagpapatakbo sa kapamahalaan ng Republika ng Pilipinas? Mga kinauukulan, ako'y nanawagan sa inyo lahat, lalong higit dyan sa Kongreso. Hanggang ngayon, wala pa kayong resolusyon nga nagawa dyan sa Kongreso kung paano ninyo malutas
ang patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin at wala kayong inaatupag dyan kundi puro impeachment, impeachment, impeachment. Di nabalik ko ang impeachment na yan ay mayroon kayong mga katibayan. Naghusga kayo ng impeachable opisyal. Pagkatapos ngayon, wala naman pala kayong hawak na mga ebidensya. Ano ang nangyayari sa inyo dyan, mga congressman, congresswoman, dyan sa kongreso? Kung kaya't ngayon ay nagpahayag ako sa kasalukuyan, mabuti na lang mayroon tayong social media at hindi kami umaasa sa mainstream media, sapagkat kung umaasa kami sa mainstream media, ano ang aming ipangbabayad sa bawat oras ng aming pamamahayag sa mainstream media? Sa isang katulad ko na mahirap, hindi ko kayang magbayad sa bawat oras upang ipahayag ko ang aking saloobin sa kasalukuyan. Mabuti na lang mayroon tayong social media at salamat sa mga nakakatuklas, mga nakadiscovery na gumawa ng mga gadget katulad ng cellphone. Ako'y nagpapasalamat at dito ko ngayon magaganap ang aking saloobin na ipahayag ko ang aking mga damdamin sa kasalukuyan ay lugmok sa kahirapan. Katulad niyan, hindi kayo gumawa ng batas upang hadlangan ang mga nangyayari sa pagtaas ng mga inflation rate, pagtaas ng mga gasolina, pagtaas ng krudo, pagtaas ng LPG, na siyang pangunahing kailangan ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas, lalo't pat nasa lugmok ng kahirapan. Mabuti na lang kayong mga nandyan nga na saklaw ng administrasyong ito ay hindi kayo na mamroblema. Kahit man magtaas ang mga bilihin, kayang-kaya nyo pa rin i-produce ang inyong pangangailangan sa araw-araw. Bakit? Sapagkat kayo sa panahong ito, kayo yung nagtataglay ng mga maraming mga pera na sinasabi natin mali-malita. Yung mali-malita na yan, mga kababayan at mga kapatid ko, mga namamahala sa Republika ng Pilipinas, sinasabi ko sa inyo ng tahasan, kailangan lang ninyo ang mga mahihirap pagdating sa panahon ng eleksyon, sa panahon ng kampanya. Pag nangangampanya, ando na ang mga pangako, lumalabas. Ngunit, pagdating na kayo ay manalo na, anong ginagawa ninyo? Pinansin ba ninyo ang mga mahirap? Ginagamit lamang ninyo ang mga mahirap sa inyong mga sariling interest.
Mga kapatid ko at mga kapwa ko, mga kababayan ko, hindi ba ninyo nararamdaman na isang katulad kong naghihirap at lugmok at salat sa mga pambili, sa mga pangangailangan sa araw-araw? Ano ang gagawin ko na isang mahirap? Halos hindi na namin mabili ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ulam, nagtataasan ng presyo. Bigas, nagtataasan ng presyo. Panluto sa aming pangangailangan sa pagluto, tumaas. Dati, ang bili namin sa LPG, noon ay nasa 850. Kumusta ngayon sa kasalukuyan? Magkano na ang aming pagbili sa LPG na ginagamit namin sa panluto diyan sa kusina? Noong isang araw, bumili ako ng LPG ay 1,580. Kulang na lang ng 20 para mag-eksaktong 1,600. 20 na lang ang kulang para 1,600 ang halaga ng LPG. Kayong mga nandyan nga mga loyalista ni BBM dyan sa Senado, alam ko ang mga pagmumukha ninyo dyan. Yung chairman sa Blue Ribbon Committee, alam ko ang hugis mo. Alam ko ang hugis mo. Sa panahon ni Tatay Digong, against ka sa korupsyon. Pero bakit ngayon, nga ikaw nandiyan na nakaupo sa Blue Ribbon Committee, bakit ayaw mo halos buksan ang investigasyon sa 18 na mga ex-marine na siya nagpapatotoo bilang witness nga nangyari nga na sila ang magpapatotoo sa mga mali-malita na idiniliber sa bawat mga politiko? Bakit ninyo pinagtatakpan yan? Ikaw ngayon chairman ng Blue Ribbon Committee, bakit mo tinatakpan yan? Nakatanggap ka rin ba ng mali-malita? Tiwala pa naman ako sa iyo at alam ko ang iyong advokasya against ka sa mga korupsyon. Pero kumusta ngayon? Ano ang nangyayari sa iyo? Talamak ang korupsyon sa kasalukuyan. Pero bakit nagsasawalang kibo ka na ngayon? Ha? Ikaw, Senate President ng Senado, wala kang kakayahan mamuno sa pagka-Senate President. Bakit? Sapagkat ang iyong alam ay University ng Iskol Bokol. Yun ba ang iyong alam? Isa ka rin na nakatanggap ng mali-malita. Yun ang nagbigay ngayon sa kasalukuyan na umiiral ang krisis sa pamamagitan ng mga bilihin.
Pangunahin ay ang langis, gasolina, krudo, petrolyo, LPG at iba pa. Kaya ko nasabi ito dahil alam na alam ko ang mga nangyayari sa kasalukuyan, na kayo dyan nga namamahala sa Republika ng Pilipinas, nagtatakipan kayo dyan ng inyong mga masasamang mga gawain upang pahirapan ninyo ng pahirapan ang mga taong mga mahihirap na lugmok sa kahirapan. Ngayon, anong gagawin ng mga mahihirap na ito? Wala nang trabaho. Nakapinding na lang sa kanilang mga tahanan. Naghintay kung saan mayroong pribilehiyo na dumating sa bawat mga mahihirap na mga Pilipino. Anong pribilehiyo yon? Katulad ng trabaho. Kailangan namin ng trabaho. Ngunit hindi kami makapagtrabaho. Bakit? Sapagkat kami ay senior na. Marami mga tambay ngayon sa kasalukuyan. Halos gumagawa ng masama dahil sa kagagawa na rin ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Siging kurakot ng kurakot, hindi kayo nagpuproduce na mapagtatrabahuan ng mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas para nang sa ganon ay makakuha sila ng pambili ng kanilang mga pangangailangan. Trabaho ang kailangan. Wala nang mga investor na namamalagi sa bansang ito, sapagkat paano sila mamalagi sa bansang ito na samantala ang administrasyong ito sa kasalukuyan ay wala nang ibang inaatupag kundi kurakot dito, kurakot doon, ulo, talampakan, kaliwa, kanan ang pangungurakot. Paano pa ngayon makakapaproduce ng trabaho? Kaya marami mga tambay. Sinong sisisihin namin? Nangangako kayo nung time na nangangampanya kayo na mabigyan ninyo ng kasaganaan ang Republika ng Pilipinas. Hinahanap namin ngayon na kaming mga mahirap. Nasaan na ang kaginhawahan? Kaginhawahan ba itong nagigipit kami sa taas ng mga bilihin? Ang ilaw, ang kuryente, nagtaas na? At ano pa ang tumataas sa kasalukuyan? Yan ang aming inaabangan sa kasalukuyan na kapag tumaas ng tumaas, kung kayo nga nandyan sa kapamalaan, nakaw kayo dito, nakaw doon, nakaw kung saan-saan magnanakaw, pero wala kaming magawa. Pero kung kami mga mahihirap, gayahin namin ang inyong ginagawa dyan sa kapamalaan. Magnakaw din kami, mangitsnats, mang-hold up, at kung ano man ang aming paraan para mabuhay lang kami. Siguro, pag napansin ninyo yan, huhulihin ninyo kami. Yun ang paraan ninyo huhulihin ninyo kami. Pero sa totoo, kayo ang pasimuno. Anong gagawin namin? Mamatay na lang kami sa gutom na dilat.
Ganon na lang ba ang sitwasyon natin sa kasalukuyan? Kaya, sinasabi ko sa iyo, Inday Sara, ikaw na lang ang aming pag-asa. Inday Sara, tama yung ginawa mo. Na si Bongbong Marcos, binigyan mo ng pagkakataon na magpresidente. Pero anong ginawa niya? Lalo pang lumala ang sitwasyon doon sa tatay niya na walang iba kundi si Ferdinand Marcos Sr. Tapos ngayon ikaw anak, anong ginawa mo? Lalo mo pang binaon sa hayag na kahihiyan at wala na kaming tiwala sa mga Marcoses. Wala na. Kaya markado namin kayo. Kilala namin ang mga salot sa lipunan. Nakamarka yan sa amin. At pag yan ay nagkakandidato, panahon ng kampanya, cancel yan. Kilala namin yan eh. Nakamarka kayo lahat. Yung mga pumirma sa impeachment ni Inday Sara noong 2025, nga nalusaw na hindi nananaig, talunan ang administrasyong ito, nakamarka kayo. Kahit yan sa Senado, markado namin kayo. Kaya samantalahin na ninyo sapagkat mayroon pa kayong 2 taon at kalahati ang inyong panunungkulan sa Republika ng Pilipinas. Kung kaya't sa kasalukuyan ipinahayag ko ang aking damdamin sapagkat ako'y isang senior na 69 ng edad ko. Naramdaman ko sa aking sarili sa pagkatanda ko ngayon. Kailangan ko ang gamot. Kailangan ko na makakain ako 3 beses sa maghapon. At kailangan ko ang mga sustansya ng mga pagkain para sa mga matatanda. Kahit papaano maabot man lang namin ang 150 years sa aming buhay sa kasalukuyan sa planetang Earth na ito. Yan ang aking samot dalangin. Pero anong gagawin ko na malakas ang isip, ngunit mahina ang katawan? Alam niyo kung bakit? Ang katawan nating pisikal na ito, nangangailangan ng pagkain yan, nangangailangan ng gamot, nangangailangan ng mga masustansya ng mga pagkain, lahat na kailangan ng mga matatanda ay kaaamin kayang malikha sa pamamagitan ng pinansyal na pangangailangan. Kung kaya mga kababayan ko, mga kapatid ko, kayong mga loyalista ni BBM, tanungin ko kayo, pag nagkaroon ng pagtaas ng mga bilihin, hindi ba kayo apektado? Huwag tayo magmaang-maangan. Huwag tayo maging ipokrito sapagkat ang taong mapagpanggap kahit na sa kabila ay naghihirap, sasabihin pa rin maginhawa ang buhay nila. Aba, saan ba kayo nagtatrabaho? Sa inyo bang pagtatrabaho hindi na kailangan sasakyan? Kahit may mga sasakyan kayo, hindi ba nangangailangan ng krudo yan? At hindi rin ba kayo bumibili ng bigas? Hindi rin ba kayo bumibili ng mga pangangailangan sa kusina?
Hindi naman kayo nangangailangan ng LPG. Kayo mga loyalista ni Bebeng, yan ang sagutin ninyo sa akin. Yan ang sagutin nyo sa akin. Hindi ba kayo nangangailangan ng mga mababang presyo ng mga bilihin? Kayo mga loyalista ni Bongbong Marcos, hindi ako maniniwala puro mga mayayaman kayo. Alam nyo kung bakit kumampi kayo ng kumampi kay BBM? Siguro mga adik din kayo, ano? Kasi ganyan ang ugali ng mga adik Pag adik ang presidente, kakampihin nyo sa presidente kasi nakikinabang kayo sa mga droga. Yan ang maliwanag dyan Paano naman kami na mga hindi naman umaasa sa droga? Paano kami? Ang dami namin na hindi umaasa sa mga droga. Kaya ayaw namin yan. Ayaw namin na makulaw ang aming kukuti sa mga epekto ng droga. Ayaw namin yan. Gusto namin normal ang buhay. Pero kayo, bakit gusto niyo maging abnormal? Mayaman rin ba kayo? Yan ang sinasabi ko na mapagpanggap. Mapagpanggap. Kahit sa kabila na naghirap kayo, sasabihin pa rin ninyo ay mayaman. Ang tawag yan, mapagpanggap. Na samantala ang buhay nila gumagapang nasa kahirapan. Yan, sagutin ninyo yan mga loyalista ni BBM. Sama-sama tayo naapektuhan sa pagtaas ng mga bilihin sa kasalukuyan. Kaya ikaw, Inday Sara, challenge yan sa iyo. Kung bakit tumakbo ka ng Vice President. Sa palagay ko naman sa loob ng 6 na taon na iyong panunungkulan sa pagka-Vice President, marami ka nang nalalaman sa kasalukuyan kung papaano mo abutin ang mga mahihirap na sa panahon na ikaw ay uupo na bilang presidente ng Pilipinas. Alam mo na ang iyong gagawin kung papaano mo bigyan ng kaginawahan ang Republika ng Pilipinas. Kaya, Inday Sara, ikaw na lang ang aming pag-asa. Tama yung iyong pagsabi, pagproklama. Tama yun na maaga kang nagproklama. Tama yun. Bilib ako dyan sa ginawa mo, Inday Sara. Bilib ako dyan. Kung bakit maaga ka nagproklama, ngayon nalalaman tuloy namin na ang mga kalaban mo, Inday Sara, patuloy na nananahimik sa kasalukuyan. Ngunit ikaw, Inday Sara, namamayagpag ka. Diyan ako hanga sa iyo. Namamayagpag ka. Bakit maaga kang nagproklama? Para ipakita mo sa buong Republika ng Pilipinas na wala kang itinatago. Hayag sa madla ang ginawa mo sa pagserbisyo mo sa pagka-Vice President mo sa Republika ng Pilipinas. Kaya mga Inday Sara, pag tuloy-tuloy lang yung impeachment na tinatawag nila dyan sa Kongreso, yung hearing nila sa impeachment, yan wala mga kababayan ko yung ginagawa nila hearing sa committee dyan sa Justice ng committee ng Kongreso, wala silang mga katibayan. Kayong mga nagpapile ng impeachment, bakit wala kayong hawak na katibayan? Kaya ang tawag ngayon dyan sa inyo, mga fishing expedition. Yan ang tawag sa inyo, fishing expedition. Bakit ganyan kayo? Dapat kung mag-file ka
pag mag-file kayo ng impeachment laban sa kay Inday Sara, dapat may hawak na kayong ebidensya. Hindi yung mga ngapa kayo kung sino-sino pa yung inyong susumpinahin. Nakakahiya kayo. Lalo na ikaw dyan ikaw dyan, Redon. Ikaw, Redon. Mag-isip-isip kang mabuti, Redon. Ano ka ba, abogado? Nakakahiya ka. Hindi ganyan ang impeachable. Ang impeachable, mula sa pagka-Vice President, impeachable yon. Pero bakit ang binanggit mo, year 2007 pa? At hanggang nagiging 2011, hanggang 2017, 2016. Ano yun? Impeachable ba yan? Mayor pa yan, Redon. Dapat mag-isip-isip ka na hindi yan kabilang doon sa mga binabanggit mo. Ang impeachable na sinasabi, kailangan kung ano yung nagawa niya sa pagka-Vice President niya, dapat yan ang ilitaw nyo. Ngayon, nangalong katuloy kayo. Kaya ang tawag ko dyan sa inyo, mga fishing expedition. Nagbabaka sakali, baka makahuli kayo doon kay Inday Sara kung anong sasabihin nila ni Inday Sara. Pero dahil si Inday Sara matalino, ang dami-dami dyan, puro kayo mga bubo, ayun ang nangyari sa inyo. Nalugmok kayo sa kahihiyan. Kaya Inday Sara, alam ko talaga namang siksik na ang kaalaman mo kung paano mo itaguyod ang Republika sa panahon na ikaw ay magiging presidente na. Winnable ka, Inday Sara, winnable ka na talaga. Kaya yung impeachment na yan, nakikita ko Inday Sara, hindi talaga, lusaw na naman ang impeachment nila. Kaya tama yung Inday Sara yung sinabi mo na ad cautelam. Ngayon, umepekto na sa kanila yung ad cautelam. At ngayon, nandiyan na sa Korte Suprema. Yun ay karapatan mo, Inday Sara. Salamat na ginawa mo. Napakatalino mo talaga. At yung mga nakapaligid sa yung mga abogado ni Campanilla, salamat sa inyo, mga abogado ni Inday Sara, na suportahan ninyo si Inday Sara. At maging kami man, ang mga mamayan, suportado din namin si Inday Sara. Dahil sa panahon ni Tatay Digong, panahon ng pandemic, ay hindi nagtaas ang mga bilihin. Naupay, may mga ayuda pang dumarating sa mga mahihirap na walang mga trabaho. Salamat, Inday Sara. Tuloy mo, no retreat, no surrender. Uulit-ulitin ko yan sa iyo, Inday Sara. No retreat, no surrender. Sapagkat pag sumurrender ka, Inday Sara, kawawa yung 32 milyon na bumoto sa iyo. Kawawa, Inday Sara. Kawawa. Mawawalan na silang pag-asa sa huling mga henerasyon. Kaya Inday Sara, ulit-ulitin ko, no retreat, no surrender. No, never give up. Never give up, Inday Sara. Tuloy lang. Fight. And good fight. Bloodbath. Kaya dyan ako hanga sa mga termino mo, Inday Sara. Pag sinasabi mong bloodbath, nagpapanik yung mga kalaban eh. Pero paano sila nananaig? Ang dami-dami nila, Inday Sara. Ang dami-dami na nakapaligid sa iyo, kalaban mo. Pero samantala, ikaw lang mag-isa. Oh, wow! Talaga naman, Inday Sara, talagang doon kami nagkakaroon ng napakalaking pag-asa namin kapag ikaw ang namamahala sa Republika ng Pilipinas. Doon sa sinasabi mo, Inday Sara, na kapag hindi ka magiging presidente, walang mananagot.
Pero kapag ikaw ang magiging presidente, Inday Sara, tiyak, mayroong mananagot. Pero, Inday Sara, huwag mong kalilimutan ang magiging vice president mo. Huwag mong kalilimutan, Inday Sara, yung magiging vice president mo. Sapagkat yon ang aming pinagkakatiwalaan na kapag ikaw ay magiging presidente, ang tatrabahuin mo ay ang pagiging presidente. Alam ko, Inday Sara, yung sinasabi mo, na ikaw ay nakatutok sa trabaho na magiging presidente. Ngunit, ang magpapanagot sa mga tiwali na mga opisyal sa kasalukuyan, kailangan yon ang magpapanagot. Sagutin nila yan dahil matapang ang vice president mo, Inday Sara. Alam ko na yan, Inday Sara, alam ko na. Kaya lang, sabi mo nga, hindi ko pa pwedeng iproklama yan dahil baka hindi niya makayanan ang mga pambabatikos ng madla sa kanya. Ngunit, ikaw, Inday Sara, dahil ikaw ay ipinoproklama mo na maging presidente ka sa 2028, kaya mo, Inday Sara, ang mga batikos at lahat ng anumang dumi na itatapon sa iyo, nakakayanan mo. Kaya, Inday Sara, akin lang yung inipaano mo sa iyo, Inday Sara, na yung nasa PDP laban na lumabas ang pangalan niya at nanalo, Inday Sara, yon ang iyong magiging party na magiging vice president. At sigurado, straight vote yan, Inday Sara. Huwag mong ihiwala yan sapagkat yan siya ang nagpapawalang visa doon sa ABS-CBN. Alam mo na yan, Inday Sara. Sino yung nagpapawalang visa sa ABS-CBN? Yon ang dapat magiging vice president mo, Inday Sara. Wow! Palakpakan natin yung mga kapatid. Palakpakan. Yan, mga kapatid, ha? Kaya, Inday Sara, hanggang dito na lang ang aking mga saloobin na aking ipinahayag. Nawa ito ay matanggap ng buong kasalukuyang administrasyon ang pamamahayag kong ito sapagkat ito'y aking damdamin bilang isang taong mahirap at lalo't senior pa man din. Maraming salamat sa inyo mga tagapakinig. Huwag niyong kalilimutan ang aking channel, Ben Ruben. Mag-like, mag-notification bell at mag-subscribe sapagkat ito lamang ang aming kasiyahan bilang content creator. Maraming salamat, babay sa inyo mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo, magandang tanghali po sa inyo. Ang petsa ngayon ay April 7, ang oras mag-alas 11 na ng umaga. At ngayon, dito ko na tinatapos ang aking mensahe, pamamahayag ng aking saloobin. Thank you. Maraming salamat, Republika ng Pilipinas. Bye-bye!